For a while, I was kind of skeptical. Ito ba siya yung papalit kay Tony Gonzaga? Perhaps 2 generations na ang Pinoy Big Brother, no? Nag-umpisa yan 2005. Parang mas gusto to kaysa sa Popeyes. Miss Chicha is waking up. ABS-CBN somehow has maintained that stature. Tinanong ko sa kanya, may multo ba rito? Oy mga Kuyakoy, this is Kuya Mike, ang Kuya News America, and this is for the Kuyakoy list. So, ito shirt natin ay spam na actually pasalubong sa atin ng ating pamangkin while she was there for the honeymoon there in Hawaii. Lahat ng favorite food, comfort food ng mga taga-Hawaii ay may kasamang spam. Yung delata, so yung luncheon meat. So, I really love this shirt. Brand ng Spam. Kung kaya, bumili siya ng shirt para kay Tito Mike. Mahilig sa Spam tong si Tito Mike. I really do like Spam. Yung less salt nila, no? Yun ang ginagamit ko. So, yan. Trivia na mahilig ang mga taga-Hawaii na marami ay mga Filipinos din ng ulam na may Spam. Again, ito si Kuya Mike, owner of 2 lifestyle stores na The Kuyakoy Life and The Kinder Life. Baka gusto nyong habulin yung Pride Month. Meron tayo dyan na para sa LGBTQIA. May IA pala. It's Pride Month, no? So may mga shirts tayo from The Kinder Life sa both Shopify and Etsy. So pinalitan ko na yung Etsy na pangalan. Ginawa ko ng The Kuyakoy Life instead na Kuya Mike Studios. The Kuyakoy Life. Just search it dyan mismo sa Etsy. And then, of course, meron pa tayong mga patriotic shirts. No? May elements of the flag or the Philippine maps. Pero nagdagdag tayo because sa sigalot, I'm hoping na hindi mag-escalate ito, no? Doon sa West Philippine Sea. Dahil talagang mga taga-China, no? Talagang kinakante ang mga Filipinos at gusto ko na at least lumalaban tayo kahit paano. Salute po sa ating mga forces dyan, mga military forces natin, sa AFP personnel and our soldiers nagbabantay and create the defense kahit talagang alam natin na mahirap gawin, and then may mga naputol pang ang daliri, maipaglaban natin yung West Philippine Sea na yan na obvious encroaching at talagang kinukuha ng China. And pinag-uusapan na yan during Pinoy administration with United Nations. Noong 2016, the Permanent Court of Arbitration under the United Nations ruled in favor of the Philippines, stating that China's 9-dash line claim over the disputed waters was invalid. So may karapatan po tayo. So, sa mga nagsasabing, pacify or okay, we'll do that the most diplomatic ways. Pero hindi talagang ini-encroach at pinayagan panahon nung nila Duterte. Talagang pinabayaan. So, again, we have shirts there, lalo na sa mga Filipinos here in the United States and even in Europe, na ibibenta na po natin yung The Islands Are Ours. We have 2 shirt designs there na makukuha nyo from Shopify and even in Etsy. I'm hoping maayos na yung sagalot na yan. At pwede ba China, pambubuli po yung ginagawa ninyo. Marami tayong mga kakampi. Huwag tayong matakot sa China dahil marami ang kakampi sa atin at talagang binambubuli itong China. Unahin lang tayo pagkatapos hindi nga nila makuha yung Taiwan. Hindi ba? So, kailangan lumaban tayo. Any case, pag-usapan naman natin yung exciting na pagbabalik ng Pinoy Big Brother. Tapos mamaya pag-usapan naman natin na para bang bakit kailangan pang bumalik or talagang pinagpipilitan. Hindi ko alam kung ano nangyayari. No? Para bang some quarters are still wanting na ibalik si Tony Gonzaga, not only in Pinoy Big Brother, but even in All TV. Diba? Kinuha nila ng All TV itong si Tony Gonzaga, naunsyami yung mga shows na yun na pabagsak.
And then pag-usapan rin natin si Ai de las Alas na they're not getting it. They are not getting it. Bakit hindi sila, let's just say, parang lipas na. Hindi na sila viable commercially so far, ha? Pero any case, we're gonna start with a new host na si Miss Alexa Ilacad na dating Pinoy Big Brother housemate, and that was na kung saan nanalo doon si Angie Salvacion. If you take a look, dahil na minatsagan ko yan yung PBB, at even in fact, napag-usapan din natin yan sa early days ng ating vlogging na kung saan I was really rooting for both Alexa Ilacad and KD Estrada, at hindi pa noon sila love team. Pero I was, in terms of storylines, story arcs, meron sila. Personality was there, lalo na si Alexa and even KD. Actually, ang dami naglalaban-laban noon, ha? Pati si Brand Damage in terms of personality rin. Pero yung story arc, itong si KD Estrada. Na kay Angie Salvacion, nakuha na talaga ako when Angie was able to confront. Very sad na si KD Estrada. Really wanting to have that, romantic relations with Angie Salvacion. Kasi meron silang backstory pala. Nangyayari na during the ASAP days before Pinoy Big Brother. But any case, so ginawa na itong si Alexa Ilacad as one of the hosts. For a while, I was kind of skeptical. Ito ba siya yung papalit kay Tony Gonzaga? Parang hindi pa hinog. No? Because I don't know kung kayanin niya, kung she has that gravitas. It seems hindi ganun ang mangyayari. Ang lalabas is she will be one of the hosts na kagaya nila Melay, nila Kim Chu, nila Enchong D, Robbie Domingo. So, okay lang ngayon. At least capture niya mga bagong following na lalo na yung mga kabataan. Perhaps 2 generations na ang Pinoy Big Brother. No? Nag-umpisa yan 2005. Wow, that was like 20 years ago. Pag ganon, okay lang. Pero wag naman sana main host. I think it's still Bianca. Yun nga, I tell you na hihinayang pa rin ako ng malaki sa pagkaalis ni Anna Ramsey because she could have been a really good host sa Pinoy Big Brother. In fact, could have been a good replacement for Tony Gonzaga. So, aantabayan na natin yan na makita si Alexa Ilacad. Hopefully, maging confident siya sa kanyang hosting skills. Huwag siya matakot. I think she has the potential there, but she really has to own it this time. No? Para bang, so it will take a while before you realize, kayang-kaya to ni Alexa. Alright, so, ito naman si Tony Gonzaga, hindi ko alam kung saan nang gagaling yung parang balibalita na kailangan or pinagpipilitan lang na si Tony Gonzaga mailagay sa Pinoy Big Brother or even All TV. I don't know. Pero talagang lipas na eh. You made that decision, hindi ka na commercially viable. Dapat nakapag-isip ka. Kung talagang Bongbong Marcos supporter, siguro could have been done in a hindi naman ganun kabulgar. And supporter ka ni Duterte, sana hindi naging ganun kabulgar na ginawa. I don't think in the near future makakabalik pa si Tony Gonzaga. Sabi ko nga, mawawala talaga yung stature niya. Mawawala yung kinang niya. And I already predicted that years ago or let's say 2 years ago na talagang mahirapan, mabigat. Probably, Tony Gonzaga should look for other ways, not necessarily balik sa showbiz. Hanap na lang siya ng ibang profesyon. Also, kay Miss Ai de las Alas, again, because ang iniisip niya is because yung pagkatanggal niya or pag-alis niya mismo or kita natin loyalty, na walang loyalty raw siya sa ABS-CBN. I don't think so. Hindi naman ganon. Mabigat siya dahil, again, Miss Ai de las Alas, isipin mo na sinuportahan mo si Bongbong Marcos. Again, mabigat na desisyon na ginawa mo
which really downgrades yung stature mo. Babagsak. Meron na bang Marcos supporter o Duterte supporter na until now ang lakas-lakas ng dating, commercially viable pa sa mga projects? Sino? Andrew E. Ngayon pa lang yata ay magsisimula siya ng kanyang concert. First concert. Ayun. I think yung mga sisters na Gonzaga or mga Gonzaga sisters ay kasama dun sa mga special guests. So, Cuidao, no? Sa mga, sa mga gustong sumuporta, sa mga historically wrong people, Cuidao. Kasi yung sumusuporta na nagbabayad, let's say sa sine, nagbabayad sa concerts, nagbabayad sa mga tracks, nandun yata sa matuwid na daan or iba ang kanilang pananaw regarding sa welfare or for the betterment of the Philippines, the country. So that's about it. Again, ito po si Kuya Mike of the Kuya Kuya List. It's still a branding and shopping channel for the global Filipino. Subscribe po kayo sa ating channel and hit on that notification bell and give a thumbs up sa ating vlog na ito. Again, until next time.